17 days matapos ang New Year. Ang bilis ng panahon, napapansin ninyo, nadadagdagan ang linya din sa ilalim ng ating mga mata. Sa mga medyo nagkakaedad na. Yung guhit dito sa gilid-gilid ng mga mata ay nadadagdagan. Liban lang kung kayo nagpapabanat. Diba? Meron kayong mga ginagamit na pampabanat, hindi kayo tumatanda. Subalit, anuman ang sitwasyon ng tao, pwede bang sabihin natin na in any time, kahit sa anong sitwasyon, anong oras, di ba kapag ka nagulo-gulo na yung mga panahon ay, masyadong pagulo buhay. Magsisimula ulit ako. Pwedeng magsimula kahit ano pa man ang age level mo, pwede ulit magsimula ng isang bagong pamantayan at bagong panuntunan sa buhay. Amen ba yan? Kaya lang, yung iba mahilig lang sa simula na hindi natatapos. Merong kasabihan na if you start good, you have to finish good. Kaya lang, ang madalas na nangyayari, nagkakaroon tayo ng good start, but we always have a bad finish. Diba? Sinimulan natin maganda, tapos nung nagkaroon ng mga problema, parang hindi natapos ng maganda. Kaya yung mga bagay na parang nakakapanghinayang. Now, I'll show you a video that will tell you a good start and a bad finish. Okay, sino sa inyo may magtatakbo yan? Ito ang good start and bad finish. Yan yung nakapula. Oh! Kita niyo yun? A very bad finish na bad. A good start but a bad finish. Isang napaka-excited na simula pero napakasakit na pagkakatapos. Hindi ba madalas ang buhay natin ay ganyan? Marami tayong sinisimulan tapos before the end of it, paano bang bakit ko sinimulan to? Kasi hindi talaga maganda. Now, nagsimula na ang 2014, 17 days ago. What was that? What were that? Ano yung mga sinimulan niyo, sinasabi niyo na ngayong taon na to ay sisimulan ko itong bagay na ito. A good start. Nakita niyo yung good start kanina? And it will be a good finish also. Yung sinimulan ng ating mga bata ng mga elder, nagsimula ang isang magandang gawain, and we will work hard and we will cooperate to finish it well. Amen? Amen ba kayo dyan? Amen. Sinimulan natin na maganda, tatapusin natin na maayos. Amen ba? Okay, buksan natin ang ating Biblia sa Philippians. Ganito ang sabi ni Paul, talking about starting fresh or starting new. Not that I have already obtained all this. Okay, so take note, kung gusto nyo maintindihan na mabuti ito, basahin nyo mula verse 1 hanggang 11. Mula sa 12, ito na sabi ni Apostle Paul, not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, dadagdagan ko yan. Diba? Mga sisters noong araw. Ano nga naman puro lalaki sa church noong araw. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Ibig sabihin, sabi niya, well, hindi ko pa nakuha yung lahat ng mga bagay na nais ng Diyos na ibigay sa akin. But one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenwards in Christ Jesus. Let's pray. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Buksan mo po ang aming mga pangunawa, Panginoon Diyos. At dalangin po namin na mangusap ka sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Gamitin mo po ang mga salitang ito na pagpapasihan namin ang aming message ngayong umaga.
At higit sa lahat, i-anoint mo po ang bawat nakikinig, Panginoong Diyos, ang kanilang pandinig, ang kanilang puso, hindi lang ang nagsasalita, kundi kaming lahat ay kailangan namin ng special anointing ngayong umaga upang ang message mo, Panginoon, ay maintindihan namin at tanggapin namin ng buong puso. Huwag mong hayaan na istorbo kami ng ano pa man, ng anumang problema na papasok sa isip namin, Panginoon. We command protection dito sa attention namin upang ang attention namin nakatuon lamang sa pakikinig ng iyong salita. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, so ito yung sabi ni Paul. Pero kung babasahin niyo from verse 1 to 11, ang ganda yung sinabi niya, yung sinabi niyong katungkol sa kanya, kung may mga karapatang magyabang, isa na ako doon. And then, pinakita niya yung mga accomplishments niya, yung mga bagay na nangyari sa buhay niya. And then, from verse 12, ang sabi niya, actually, hindi pa yun ang lahat sa buhay ko. Kayo, sa tingin niyo ba, yan na yung destinasyon ng buhay niyo? Or you are aiming for something bigger and greater than that? O kaya sabi niyo, hanggang dito na lang, ang peak ng aking pagkatao, hanggang dito na lang ang limit ng aking pananampalataya at ako ay malapit na. At ako'y dahil ako'y punong-puno na ng mga bagay sa aking isipan, this is the limit of what I can reach in my spiritual life. You are totally wrong. Okay. Because ang usapan natin ngayong umaga, katulad sinabi ko, a good start. Nagsimula ba kayo ng magbuti at maayos ngayong 2014? Or did you start the year with hating somebody else? Did you start the year with a grudge against somebody else? Nagsimula ba kayo dahil sa isang, nagsimula ba ang taon na ito sa inyo dahil dumating sa inyo isang mabigat na problema? That's not a part of it. I mean, hindi yan ang basihan upang ang simulain ng taon mo ay magiging mabuti o kaya magiging maayos. A good start is not based upon what are you experiencing and what did you experience of the coming and the unfolding of another year. Hindi yan basihan. Ang basihan ay nandito pa rin sa iyong relasyon sa Panginoon at nakasulat sa kanyang mga salita. These are the basis of our good start. Diyan dapat nagsisimula ang ating panibagong simula. Okay, we'll be talking about it is never too late to make a good start. Siguro sabihin huli na, nandito na ako sa Kuwait. Well, kung nasaan ka man, hindi yan magiging dahilan para sasabihin mong, there's nothing like a good start because I left my country, nandito na ako, wala nang ibang ituturing sa akin kundi OFW na, kung sa Japan ay tawagin ay Oto-san. Hindi ba? Sino hindi Oto-san sa atin dito na OFW? Lahat tayo Oto-san. Yan ang tawag ng mga Hapon sa atin. Di ba? OFW tayo. So, what else? Nandyan pa rin ba yung mga pangarap mo? Dati, ang ganda ng pangarap mo sa Pilipinas, kaya lang dahil sa higpit ng buhay, you were forced to go to the recruitment agency, mag-submit ng application sa mga papel mo, and then, you found yourself landing, na lumalanding ng aeroplano mo doon sa Kuwait International Airport. Kung lumanding ka ng July, June to August, sasabihin, ito pala ito. Ito pala sinasabi nila na lugar na mainit. Tapos nung pagdating mo, brown lahat ang nakikita ko sa bintana ng aeroplano. Ito pala yung desierto. No? Asa yung pangarap mo na ikaw ay mamumuha sa isang lugar na matahimik, nandun na lahat ang pangangat. Is that the life that you dreamed about? Tapos sabihin mo, di ba? Pagkatapos ng 2 kontrata, uwi ako, I will start again. Babalikan ko yung aking pangarap. A good start. Now, kung babalikan natin yung pangyayari sa Pilipinas nung nakaraang taon, let's say from October na lang, o September, nung nagsimula yung bear na yan, nung inasahan natin, in-expect natin ang darating na Pasko, ang daming pangyayari na malalaki sa atin. Di ba? Nagkalindol, nagkayulanda, ang daming mga pork scam, ang daming mga nangyaring mga talaga namang, yung iba ay nakaka-depress, yung iba ay nakakahiya na pangyayari sa Pilipinas. But the question is, after all the big events of 2013 in your life and in your life as a Filipino, how do you think would the days of 2014 go? Siguro sabi mo, ay nako, matatapunan niyang isyong yan sa Senado.
as usual. Well, yan ba expectation mo? O kaya, kapag ka merong lindol na nangyari, ang sabi ng mga seismologists, another thing will come. Okay? So, ang mga lindol na yan is just a precursor, a warning of something bigger that is coming, because according to scientific studies, ang mga tectonic plates will move within this 2 decades or 3 decades. Dito mangyayari yung mga malalaking tectonic. Kaya, tingnan nyo dun sa Pilipinas, inaasahan nila yung the big thing na magpapalubog ng Marikina Fault Line, o Pasig, pinapakita. Di ba, ang daming mga naganabuhan? Because they are expecting a lot of disasters coming in these days. Kayo, anong inaasahan nyo yung 2014? Sa takbo siguro ng trabaho ninyo, may bago akong trabaho at napakabait ng aking amo. So, I'm expecting great things ngayong 2014. Yung iba naman, nagtingin sa horoscope. I don't advise that. Ay, nako, ako ay Virgus. Sabi yan? Meron bang Virgus? Virgo pala yun. Pinagsama yung Virgo at sa Sagittarius, kaya Virgus. Okay, so, titingin sila sa kanilang bituin. Sasabihin, swerte ako ngayong taon na to. Dahil pinanganak ako ng Year of the Horse. Ngayon ay Year of the Horse. Ang dami nating basihan. And then we say, well, it will be a good year for me. Ganun ba kayo? Tingnan mo kaagad, Year of the Horse pala, no? Tingin siya, anong year ba ako pinanganak? O, Year of the Horse. Kaya siguro mukhang kabayo. Hindi naman siguro. Kapag ganun ang basihan ng marami. So, we based on a lot of fictitious things and man-made. Now, we don't come to the Lord. Now, my friends, to have a good start always requires the right attitudes. Kahit kailan ka magsisimula, kahit anong buwan ka pinanganak, kahit anong taon ka pinanganak, kahit pinanganak ka doon sa ospital, kahit doon sa painless ka pinanganak, o kaya sa hilot lang sa baryo, o kaya ipinanganak ka na doon sa daan dahil hindi ka na umabot sa ospital, regardless of the way you were born into this world, to have a fresh start and a good start, you need the right attitude. Kailangan mo ng attitude na magaganda, ng tama upang makapagsimula ng mga magandang bagay. Huwag ka nang tumingin sa mga bitu-bituin na yan. No? Hindi mo makikita yung buhay mo dyan. Ililigaw ka rin lang. Tapos ako, Pastor, nagkatotoo naman last year. Galing, no? Mayroon ka pang justification. Well, nagkatotoo. Well, salamat nagkatotoo yung nabasa mo. But it's not the truth about God's Word. Okay, now, the right attitudes. A good start always requires the right attitudes. Attitude number 1. The best is yet to come. Okay? Ano man yung pangyayari mo noong 2013, ano man yung pangyayari mo ngayon, ano man yung sitwasyon mo ngayon, I'm telling you, this attitude is one of the best attitudes na kailangang mangyari sa iyo na kahit ano pa yung kalagayan mo ngayon, ay mahirap man, o kaya magulo, o ano pa man, o kaya ang kalagayan mo ngayon, okay naman. I mean, you are now in your comfort zone at sasabihin mo, wala namang masyadong problem, tolerable naman lahat. So, I want to stay in this. Well, wrong! In your life with the Lord, ang buhay sa Panginoon, it's always, ano yung napasa natin nun? Life is always moving forward and not going backward or staying stagnant. Ang buhay ng tao na nasa Panginoong Yesus ay kailanman ay hindi nagiging stagnant ang kanyang buhay. It's always and every day moving forwards and going upwards. Amen pa kayo dyan? Okay, so naniniwala ba kayo na anuman yung sitwasyon ngayon, things will pass at ang lahat ay magbabago at ang lahat ay magiging mas mabuti. Look at what Paul says. Ito sabi niya, from verse 1 to 11, anong sabi ni Paul? Look at my credentials. Sabi niya sa verse 1 to 11, I am this, I am that, I have been to this, I was Pharisee, taught, ang edukasyon ko ay ganito, ang aking background ay ganito, at ang mga accomplishment ko ay ganito. But from verse 12, he said, not that I already obtained all this. Hindi dahil dito ako ay sasabihin kong okay na ako. Sabi niya, hindi pa ako kumpleto, hindi pa ito ang lahat ng gusto ng Diyos na mangyari sa buhay ko. Ang gagawin ko ngayon ay kailangan kong maniwala na meron pang mas mabuting bagay na mangyayari sa buhay ko. Very good attitude. Kasi kapag hindi ka naniniwala na wala nang mangyayari maganda sa iyo, wala na nga talaga. Yung attitude mo, hindi ka na magsusumikap. Diyan ka na lang.
ang trabaho ko, ito, trabaho ko ganyan. Pagbibigyan ka ng extra na bagong trabaho na hindi mo alam, sabi mo, hindi ko trabaho yan. Eh kung gawin mo kaya, pagkatapos ng 1 month, nakitang kaya-kaya mo na sasabihin, kayang-kaya mo, tatagdagan kita. Di ba? Promotion comes what? From struggle. Ang lahat ng promotion ay nagsisimula sa ating mga pagsusumikap at struggle kapag ang mentalidad mo, hindi ko trabaho yan. Bigay niyo yan sa... No, that's not the right attitude. The right attitude is, the best is yet to come. I am an unfinished work of God yet. Ganyan ang sinabi ni Apostle Paul. Kayo, ano sa tingin sa sarili niyo? Ganun din? Okay. The best is yet to come. Una, tingnan niyo ha. Your distress will become a delight. Lahat ng mga pagdurusa mo ngayon, lahat ng mga kalungkutan mo ngayon, magiging pagdiriwang balang araw. Kung ganyan ang paniniwala mo, you can easily go through any circumstance in your life. Kapag ka humarap ka sa isang sitwasyon, sasabihin mo, malulutas din ito at matatapos din ito at balang araw ang lahat ng ito ay magiging dahilan upang ako ay ngingiti at pagdiriwang. Then if that is your attitude, the best is yet to come. Amen. Ang mas mabuti at ang pinakamabuting bagay ay hindi pa na nangyayari at dumating sa buhay mo. So, the best is yet to come. Nagdudusa ka ngayon, umiiyak ka ngayon, bawat madaling araw ng alas 3:30 hanggang alas 5:30, o kaya ay naiinis ka ba, muna alas 8 ng umaga hanggang pag-uwi mo sa trabaho, meron tayong gano'n, di ba? Pag simula ng duty, yung kilay mo nagsasalubong na, hanggang sa ikaw ay umuwi, ngingiti ka lang pagka nakipag-Skype ka na. Oh. Meron ng kachat na naman, Skype na naman, o kaya break time, ganun ka lang. Yung stop mo eh, Candy Crush na naman. Bakit hindi na makalis sa level na to? Pero pag nakaalis na, oh, ang ganda ng pakiramdam niya. Yung ba? The best is yet to come, my friends. Your distress will always become your delight if you look at the future to be better than today. Pero pag nakikita mo bukas ay mas madilim at mas magulo, ngayon pa lang, natitiyak ko, may alta-presyon ka na. Your distress will become your delight. Why? Because our God makes bad things better. Lahat ng mga hindi magandang pangyayari sa buhay mo, God can transform it to become better things. Ano sabi ni Apostle Paul? Siya pa rin nagsabi, God will work all things, or all things work together for good, and that all things include your kalungkutan, your kawalan ng pera, yung nawalan ka ng trabaho, yung ininis ka ng maraming tao, yung inabandon na ka ng maraming tao na pinagkatiwalaan mo, yung dinaya ka ng maraming tao. This all including that phrase, all things work together for good. And that is the best is yet to come attitude. Eh, kung sinasabi mo siguro, oh, Pastor, okay ako sa buhay. Magandang trabaho ko? Yes. Okay. Your trials will become your triumph. Meron lang akong mga struggle, but everything is okay because our God makes good things bigger. Kapag ka maganda sitwasyon mo ngayon, meron pang mas maganda niya. Well, don't settle for mediocrity, sabi ng mga author. Don't settle for something that you have now, but believe God for bigger things that will happen in your life. Di ba, minsan nagugulat tayo na, na bigla na lang, may nangyari na, oh, I don't deserve this. I didn't expect this. Alam mo, na-increasean ako. Eh, kasi nga, mag-i-increase ang gastos mo. Hindi mo alam yun. See? That's how God works because our God makes good things better. Sasabihin ko, maganda yung sitwasyon mo ngayon, but God has always prepared a better thing for you because Christian life is always a life of growth. Walang buhay sa Panginoon na stagnant because being stagnant is the first way to decline. Ang ilog daw na hindi umaagos, bumabaho. Well, hindi ko sinasabing bumabaho kayo. I mean, example lang yon. Ang buhay na hindi pumikilos ay nagiging walang hindi maganda epekto. So if your life seems to be stagnant at hindi na umaangat, hindi na umuusad, well, that's a warning. You are starting to decline. Nagsisimula kang bumaba. The same is true in your spiritual life. So life is always coupled with growth. Kaya tingnan niyo yung comparison between a growth mindset and a fixed mindset. Yung hanggang dyan na lang.
resist challenges and avoid challenges. Ayaw ng mga hamon. Ayaw ng mga pagbabago. Ayaw ng pagbabago kapag nag-succeed yung iba, na-insecure. Pero yung iba, na-inspire. Now, we call that attitude vulnerability. Yung ba, kahit ano yung maabot mo sa buhay, you are still vulnerable to fall or maybe to face something that is really not positive. Hanggat ganun ang attitude mo, there is room for you to develop. Katulad ng mga martial artists. Noong una, hindi naman sila marunong noon. But when they start to get out of their comfort zone and try to learn many things, they started to expand their comfort zone at doon nagkakaroon ng paglago ang kanilang buhay. Katulad ninyo. Nung pumunta kayo sa Kuwait, is that all you know? Hindi, di ba? Pero nung nagkaroon ng challenges na baka kaya ko yan. Sinubukan mong gawin. On the first try, it's not effective. On the first try, you face a lot of failures. On the first try, you see and you have experienced a lot of downfalls. Pero nagpumilit ka. Hanggang sa nakita mo na natutunan mo. It's just like building your own body. Kapag ka sa una, pag tinamad ka na nag-jogging ka lang, ay, masakit sa binte. Kapag tinigil mo na yon, okay na to sa akin. Hanggang hindi mo nakikita na kailangan mo yung growth, you will never grow. That is what we call vulnerability. Because when you feel vulnerable, you are always subjected to trust somebody else who can make you a better one. Vulnerability says, with all the places and the stages I've been, I have not arrived. Kahit magkaroon ka pa ng maraming promosyon, magkaroon ka ng maraming accomplishment, you will always say, vulnerability will say, hindi ko pa narating ang gusto ng Diyos na marating ko sa buhay. And that will end up only when you meet the Lord. Hanggat nandito ka, regardless of your age, regardless of your educational attainment, regardless of your professional level, you have not arrived. You haven't been to that place and to that stage where God wants you to be. Okay? Kaya sasabihin natin, one of the best attitude, the best is yet to come. Sabihin nyo nga, kahit agad buhay ko, the best is yet to come. The best is yet to come sa ating Logos Church. The best is yet to come sa buhay mo. The best is yet to come sa iyong church sa Pilipinas. The best is yet to come sa iyong pamilya. And the best is yet to come in your own professional life. Dahil sa iyong career. Kahit anong nangyayari, the best is yet to come. All these things have come up to be a part of how God is preparing you for a bigger and a better future. Because again, the best is yet to come. Okay, so pangalawa. Ito yung isa pa na mahirap pang gawin ng iba. The past is already gone. Yung nakaraan, wala na. Hindi na may babalik ang kahapon. May pelikula nung kami bata-bata pa. Di ba? Mayroong, ano ba yun? Minsan pa nating hagkan ang nakaraan. Naku, patok yan doon sa box office ng kumita yung pelikula. Nakalimutan ko na kung sino yung mga artista niya. Pero, ang ganda ng title. Minsan pa nating hagkan ang nakaraan. Ang galing. No? Ang galing ng title. Very striking. Minsan, ganyan tayo, kapag, when everything comes so not right, when everything seems not falling right in the present, we look back and say, mas maganda pa nung kahapon. Mas maganda pa nung last year. O kaya naman, when things were so disastrous ng nakaraan, and today, you will tell yourself, hindi na ako magkakaroon ng mabubuting araw kasi sa sobrang epekto nun, I can never come out. You always look back to the past and let the past enslave you and
tie you and confine you into that awesome and awful past. Minsan, ang ganda ng mga accomplishment mo nung last year na ngayon, humaharap ka ngayon sa matitinding mga pagsubok, bigla kang lilingon, sabihin, ay, mabuti pa noon. Sana doon hindi na ako umalis. Sana hindi nagbago yung nakaraan. At ay, habang natutulog ka, hindi mo na pinapakailaman yung present, laging ginuguni-gunita mo yung mga magandang nakaraan. Kasi doon ka nagkakaroon ng magandang pangitain. By sacrificing your attention to the present. Kaya, ganyan. Tira nyo, ito sabi ni Paul. But one thing I do, sabi ni Paul, kung basahin nyo verse 1 to 11, see, I am this and I am that. I am this kind of person, I am that person. Ito ako, but, sabi niya, those are the things of the past. Nakaraan na yon. Yung mga bagay na ako'y nahirapan, nakaraan na yon. Yung mga bagay na ako'y sikat sa society, nakaraan na yon. Yung mga bagay na ako ay ang dami kong makaibigan at ako'y inuutangan, nakaraan na yon. Ikaw na ngayon ang umutang. Diba? Nung nakaraan na, ang dami mong pera, ang ganda ng trabaho, ang ganda ng ang health mo, walang ka-problema, nakaraan na yon. Ano yung sitwasyon ngayon? Yan ang sitwasyon na binigay sa iyo ng Diyos. You will not live according to those, but according to they. Forgetting what is behind. Ikaw, nakalimutan mo ba, iniwan mo na ba yung nakaraan mo? Yung nakaraan mo, or you're still haunted by the past? Ito ang problema ng iba. Your past failures will make you regret. Ang buhay mo ngayon kapag kapuno ng regrets dahil ang dami mong failure na nakaraan. Kalimutan mo na, failure yun na nakaraan, hindi failure ngayon. Yun ay kapalpakan mo sa nakaraan, hindi mo kapalpakan ngayon yun, nung nakaraan yun. If you really want to free yourself from your past, face today and leave behind yesterday. Forget what is behind. Kalimutan mo na lahat ng mga bagay na yun. Kapag natutulog ka, minumulto ka pa rin ng sarili mong multong ginawa nung kahapon. Kalimutan mo yun. God's grace is more than enough to put you into the present and cover your yesterday. Cover your past. Don't be confined at yesterday's tragedy. Ito yung problema ng iba. Ang kanilang pagkatao ngayon ay base doon sa mga masasamang karanasan nila nung nakaraan. Diba? Ang daming mga taong gano'n. Bakit ngayon yung nagiging bugnutin niya? Ang dami kasing nang inis sa kanya nung last year. Eh, last year yon. Hanggang ngayon ba naman, apektado pa rin siya ng mga bagay na yon? Diba? Ganon tayo noon. But that's not only the problem. Ang problema kapag tayo magandang sitwasyon nung nakaraan, ay para bang hanggang ngayon eh, nandun pa rin tayo sa 2 years ago, 3 years ago, o 5 years ago, na maganda yung takbo ng buhay. Well, your past success will make you regress. You will avoid the present and you will always dream. Doon ka sa daigdig ng fantasya at namumuhay doon sa 5 taon nang nakakaraan, lalo na kung makita mo yung itsura mo, sabi mo, ay, hindi ako ganito 10 years ago. 10 years ago yun. Siyempre, sino ba naman ang hindi magbabago in 10 years time? So, huwag ka nang mabuhay na ini-imagine mo na 10 years ago yung pala ng itsura mo. Hindi na, iba na itsura mo ngayon. Di ba? More than 10 years na yung itinanda mo. Dahil sa dami ng problema. So, we have to face today according to God's grace today. Kaya nga sabi niya dun sa Matthew each day has his own worries. Kaya, your past success, anuman yung mga kalagayan mo maganda sa nakaraan, leave them behind. They're just memories for you. Hindi sila realidad, hindi sila yung katotohanan. Because don't be confident with yesterday's victory. Hindi ibig sabihin na nung nakaraang mga 5 years ay naging malakas ka, ngayon ay malakas ka pa rin. Kaya nga ang sabi ni Paul, those who are strong, well, take note, mag-ingat kayo because you may also fall because you cannot fight the battles today with the weapons of yesterday. Kaya napapansin kahit sa giyera nga Bakit? Uso pa ba yung pana at saka yung hindi na uso ngayon kapag giyera, puro galing na sa taas yung mga armas ngayon. So, we cannot fight our own battles today with our weapons in the past. Hindi na natin magagamit yung mga yan. We need the weapons of today to fight our battles today. We have to forget what is behind. Alam nyo, merong kwento na ng dalawang may edad na.
Well, they are senior citizens. Hindi yung dalawang nag-facilitate kanina. I'm talking about dalawang may edad na nasa ospital, magkatabi sila ng bed. Nagkukwentuhan sila. Yung isa pala ay professor ng university, pero may edad na, nag-retire na So, may sakit na. At ang problema doon, yung sakit niya, terminal pa. So, nakaramdam siya ng lungkot. Yung isa naman ay malaking mama na dati ay athlete, famous athlete. So, nag-uusap sila. Ano ba yung trabaho mo? Professor ako, ang dami nga sa ako noon. Athlete ako, malakas ako noon. May sakit na sila. Mainan na. So, they tried to refresh yesterday. Kaya lang sabi nila, well, those are gone. So, let's face our life today being sick people and about to die. So, let's make the most of what we have right now. Yung malakaran, sabi niya, professor ako noon, pero wala na ngayon. Pati yung mga tinuruan ko, na lang, memory na lang na ako yung naging professor nila. Sabi naman ng athlete, yung mga naturuan ko nga ng mga bata-bata pa, well, they become good athletes, but where am I here? Ito yung ngayon ko ngayon. So sabi nila, nagkasundo sila na, let's just make our life better. Ito yung isang kwentuhan nila. Yung isa, hindi na makakita. So what is he doing now? He's down on one knee, handing her flowers. Yung isa, nagpipretend na may nakikita ang farm sa labas. She wants a ring. That's what he's afraid of. Wait a minute. She just threw all the flowers on the ground and stormed off. She wants a ring. He's going after her. Forget it, kid. She's gone. Yung isa nakakita, yun ang sinasabi niya, nakikita niya sa bintana sa akin, nakakita. Hey, listen to that. If it wasn't for you telling me what's going on in that park, I don't know what I'd do. I enjoy it. You made me realize that there's plenty to enjoy without having to see it. There's plenty of joy today. Thanks. Forget about it. Don't get lost. Eat your lunch. Guess who's sitting on the bench, holding the flowers? You kid. I kid you not. Well, what's he doing? He's standing up. She's back. She's what? She's taking the flowers. And what? And she's giving him a big kiss. He's back down on one knee again. Uh-oh. But this time, he's got something else. A ring? Yep. You got it. Way to go, kid. How they enjoy life? Are you ready? Who can ever be ready for something like this? I know, but it is time. Well, if it's time, then it's time. Good luck, my friend. Only one trade? He didn't make it. Nurse, will you do me a favor, please? Would
would you take a look down at that park and tell me what you see? Mr. Johnson, there's nothing outside this window but a brick wall. Nakita niyo, they just live on the present. Kasi alam nila, they cannot go back to the past. Pwede nang kalimutan nilang lahat and they just think about something that will make their life. Ganon din tayo. God doesn't want us to always look back to the past and just live in there. Kasi tapos na yun. Ang sasabihin ng Diyos sa inyo, yung blessing ko sa iyo nung nakaraan, it remains in the past. And He's got a lot more blessings for you for today than in the past. So, ano man yung nagawa nyo, ano man yung naging mabuti sa inyo nung nakaraan, leave them behind. And then enjoy what is today. Because that is a sign of humility. Humility says this, with all the failures and the victories I had, I forget what is behind. Kasi yun lang yung pride sometimes will let us back, fly to the past. Sasabihin, hindi, noon, malakas ako. Noon ay tinitingala ako. Noon ay hinahangaan ako. Noon yun. Hindi na ngayon. Humility says, whatever happened to me before, whatever I can do before that I cannot do it now, let it be a thing of the past. And I have to face mine today because God's grace is not for yesterday, but for today. Forget what is behind. The past is already gone. Okay, the last attitude. The prize awaits me beyond. Ito yung magbibigay sa atin ng motivation upang lalo tayong magpursige sa ating paglilingkod sa Diyos. Ito yung sabi ni Paul, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenwards in Christ Jesus. Ano man yung nagawa ko, imagine when he said this, he has already traveled many places and established a lot of churches doon sa present-day Roman Empire. Doon sa present-day world, which is the Roman Empire, nakapagbiyahe na ang Apostol Pablo at nakapag-start na siya ng maraming mga churches, he had the right to say, I started that and I will register it to the Roman Empire and I will put myself the first chairman of all this. Di ba? Ganon ginagawa ng marami, di ba? Kapag nakapaglagay ng maraming branches, let me be the chief executive officer of all of this. Or let's say, the highest ranked person, the chairman of all of these, many and prosperous and flourishing ng mga gawain. But he did not. And he said, those are already useless. But what I do is to press on towards that goal. My goal is to please the Lord who died for me, and my goal is to accomplish what God has prepared for me to do in this world. And that should be our own goal. Let us move on. Ito yung attitude. The prize awaits me. Ano man ang ginagawa mo ngayon, hindi nawawala ng saysay. Maybe it's not noticed. Siguro hindi napapansin masyado yan. Siguro hindi na-appreciate masyado yung mga ginagawa mo sa kumpanya ninyo, sa trabaho ninyo. Hindi nila masyadong nakikita yung halaga ng mga ginagawa mo sa mga tao na tinutulungan mo sa trabaho, and even to your own company. But if you are doing that for the Lord, ito sabi ni Paul, a prize awaits you beyond. Merong prize, merong premyo, merong reward na naghihintay sa iyo sa bandang dulo. So my friends, the prize awaits you beyond if only memories will not contest your perseverance. Yung bang sinasabi natin na yung the thoughts of yesterday, so don't let the yesterday's thoughts or the thoughts of yesterday discourage you. Yung mga bagay na nangyari sa iyo nakahapon, if you want to move on, huwag dapat yung mga thoughts of yesterday ang naglalaro sa isip mo. Hindi dapat yung mga yon, but the prize that is ahead of you, yung mga reward, yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa iyo sa kinabukasan, sa future, those are the things that you should be focusing upon. Sapagkat kung titingnan mo yung mga bagay na ngayon, lalo kahapon, you may say, you will be discouraged. But if you look at today's situations also, lalo na yung mga epekto ng mga ekonomiya natin, pero maganda. Tumas daw yata palitan. Meron ba? Pero yung ba'y maganda epekto sa atin? Look at the lives now of those who are affected with the calamities. Kung titignan nyo lahat, can they focus on the future? It's hardly they can, because they are still bound by what had happened yesterday. So my friends, don't let
the thoughts of yesterday discourage you. Oh, kasi yung mga tao ito, hindi nila ako pinansin, hindi nila ako binigyan ng halaga. Those thoughts will always come to you and discourage you so that you cannot move on and go ahead and reach for your goal. Hindi pa huli ang lahat upang habulin mo ang mga plano mo sa buhay. Hindi pa huli ang lahat upang you will pursue your goals in life. Hindi pa huli ang lahat. This is the right time, and it's always time for you to start good for chasing your goals. Pursuing your goals because God has given you time. Don't get discouraged by the thoughts of yesterday. Yung mga kabiguan mo, yung mga hindi maganda, don't let it affect you. If you want to go on, hindi dapat yon ang laging nananakit sa iyong damdamin. Pangalawa, don't let the miseries of today challenge your exuberance. Yung iyong excitement, di ba? Napapansin nyo, noon dati ang sigla-sigla mong magsimba, bakit ngayon hindi? Isa lang dahilan yan, meron kang pinagdaanan. O kaya meron kang pinagdadaanan. Kasalukuyan. Kung noon ay ang sigla-sigla mo sa gawain, nagbago na. One thing for sure, you have passed through an experience that has slowed you down, or you are still going to an experience, passing through an experience that is slowing you down. So, don't let the miseries of today, don't let the trials of today dishearten you. Yung mga pagsubok mo ngayon, hindi dapat yan nagpapabagal sa'yo. Yan ang problema sa atin eh. Yung mga masyadong maramdamin, balat sibuyas, pusong mamon. Kala niyo, doble. Pusong mamon na, balat sibuyas pa. Naku, masaling mong konti yun, lumalabas ang dagta. Parang kalabasa, nakusok mo lang, naku, lumabas na. Maraming tao, if you want to move on and chase your goals, if you want to go on and pursue your goals, you don't have to be contested by yesterday and be challenged by today's problems. Hindi dapat yan ang pinagtutunan mo ng pansin. Maybe you have fallen. Maybe you have made a big mistake. You made a wrong decision in your life. Well, katulad ng una, sasabihin mo, ang daming pangit na nangyari sa akin, but the first attitude is, yet the best is yet to come. Mangyayari lang yan kapag ka, I will consider the past gone. Tapos na at hindi na may babalik at ayaw ko na rin bumalik sa nakaraan. Kapag ganun ang attitude mo, you will always have a good start. Now, here it is. Anong nangyari sa'yo? Ano yung pumipigil sa'yo para i-pursue mo yung goals? Maybe failure, maybe something that you did, wrong decisions, silly mistake, ang dami mong, meron kang nagawang bagay and then you just give it up. Well, that's not the right attitude. The right attitude of you pursuing your goal is that the prize is there. Ano man ang mangyari ngayon, my focus is there and not in here. Ang manang nangyayari sa akin ngayon, madapa man ako, masaktan man ako, dumanas man ako ng mga pagsubok, but my mind is set to pursue my goal, and that goal is there heavenwards, which Christ prepared for me. Kapag gano'n ang attitude mo, you will always have a good start. My friends, merong an athlete who fell. Ito yung nangyari ito sa, panoorin niyo itong nangyari nito. This was a championship in a 600-meter run. Mahaba. It's a long run. Oh, nauna na sana, di ba? Pero humabol. Bumagsak na yan.
not measured by your fall. Life is always measured when you rise again and move on. It's 2014. If you look back, nasabihin mo siguro, may mga hindi magandang pangyayari. Maybe you have fallen once, maybe you have fallen twice, maybe more. But it's not about falling. Life is always not about your fall down or your falling down. It's your rising up and taking another step and moving on and pursuing your goals. Kapag sabi mo hindi na matutupad ang pangarap ko, why? Dahil may nangyari. Then rise up. Chase it. Be somebody who is, yung tinatawag nilang tenacious, yung bang matibay, matatag anuman ang mangyayari. Because tenacity says, with all the haunting past and the hurting present, I move on to what is ahead. So, you will not live according to the hurts of today and to the haunting of yesterday, but you move on. Because the prize awaits you beyond. So, ano yung buhay? Puno ng mga failures and disappointments and a lot of fall. It's not about that. When you rise up, tatayo ka, titindig at hakbang ka, then you move on, the prize awaits you. Right attitude. Hey, have you started this year with the right attitude? That will surely make you a good start. The best is yet to come. Sabihin niyo yan, the best is yet to come. Vulnerability says, I have not arrived. Hindi pa ito ang kumpleto ng buhay ko. This is not the maxim of my life. This is just the process that I have to go through upang maabot ko yung pinaka-the best sa buhay ko na ibinigay ng Diyos sa akin. And the past is already gone. Ano man yun, iwan ko dun sa kahapon. What is today, I will take it and make it good so that the future will be the best for me. So, humility says, I forget what is behind, and then the prize awaits me beyond. Meron at meron. Hindi nawawala ng saysay lahat ng pagpapagod ko, lahat ng paghirap ko, because God has prepared for me something that will reward me one day if I'll be faithful. Tenacity says, I move on to what is ahead. Now, 17 days after New Year, paano niyo sinimulan at paano niyo pinagpapatuloy yung taon na ito? Take the 3 attitudes and you will see yourself to be in the right position to say, I did a good start ngayong 2014 and I will finish it well. Tatapusin ko ng maayos sapagkat sinimulan ko ito ng maayos. Let's all stand and let's pray. Lord, salamat po sa salita mo, sa iyong biyaya. Salamat po sa umagang ito. Kami po ay dumadalangin na ikaw po, Panginoon, ang magpuno nito sa aming puso upang sa aming pag-uwi. Nandun yung mga right attitude sa amin, ano man nangyari sa amin. The best is yet to come in our lives. And what is left yesterday, what had happened yesterday, we will leave it behind. And we look ahead doon sa gagawin mo, hinanda mo para sa amin, because this is not the end of our life. This is not the limit of the life that you have given us. That there will always be more. And there will always be a prize for us as we move on and be faithful to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Makakaupo na po tayo.